Inabandono naman ang isang bagong silang na sanggol sa isang tricycle sa Alicia Isabela. Ayon sa may-ari ng tricycle, nakita lang niya ang sanggol na walang anumang balot sa loob ng kanyang sasakyan. Inaalam pa kung sino ang magulang ng bata at kung sino ang nag-iwan sa kanya. Nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD ang sanggol habang patuloy pa ang investigasyon. Pinaghahanda muli ang 25 lugar sa bansa kasama ang Metro Manila sa matinding init at alinsangan ngayong Lunes. Ayon po sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. 45 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan. 44 degrees Celsius din sa ilan pang bayan at syudad sa Northern at Southern Luzon. Posible namang umabot sa 43 degrees Celsius sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Etxague, Isabela, Baler, Aurora, Olongapo City, Camiling, Tarlac, Infanta, Quezon, Iloilo City at sa Dumangas, Iloilo. 42 degrees Celsius naman sa Pasay City at dito po sa Quezon City at ilang pang bayan at lungsod sa Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin po ngayong araw ng mainit na easterlies ang buong Northern at Central Luzon kasama ang Calabarzon, Bicol Region at halos buong Mimaropa Region. Panalo ng 3 silver medal si two-time Pinoy Olympian Elrin Ando sa 2025 Asian Weightlifting Championships. Nabuhat ni Elrin ang 102 kg sa snatch, 130 kg sa clean and jerk para sa total na 232 kg. Pumangalawa siya sa pambato ng China. Bukod kay Elrin, may 4 pang silver medal na nakuha ang iba pang pambato ng Pilipinas. Good job sa inyo! May binuong special team para sa paghahanap kay dating Police Superintendent Rafael Dumlao III na convicted sa pagpatay sa negosyanteng Korean na si Ji Ik-ju noong 2016. Meron ding 1 bilyong pisong pabuya para sa ika-aresto sa dating pulis. Balitang hatid ni Salima Refran. Kasunod ang pagbaligtad ng Court of Appeals sa kanyang acquittal noong 1 taon at pakikipagpulong ng South Korean officials sa pamahalaan noong 1 linggo, full-scale manhunt na ang kinasa para kay dating Police Superintendent Rafael Dumlao III. Kinonvict si Dumlao ng Court of Appeals sa pagiging mastermind ng pagdukot sa Koreanong si Ji Ik-ju sa Angeles, Pampanga at pagpatay sa kanya sa loob mismo ng Camp Crame noong 2016. Sa investigasyon, sinabing flinash umano ang mga abo ni Ji Ik-ju sa inidoro matapos ikrimi. Yung si Colonel Rafael Dumlao na-acquit, pero subsequently challenge yung acquittal niya sa higher court, sinet aside yung acquittal niya. And in the next round, na-convict siya. Umapela siya, na-affirm yan. So final na decision yan. Biro mo, dating pulis, hindi mo makita. Yun ang sumama ang loob ko dyan. Dagdag ni Bersamin, kahiyahiyang hanggang ngayon, wala pa rin si Dumlao sa kamay ng batas. Reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong without the possibility of parole ang hatol kay Dumlao. If he does not peacefully surrender, then he runs the risk of a full-scale manhunt. It was made clear to us by the immigration people that in their records, Colonel Dumlao still remains in the Philippines. Bumuo na ng special manhunt team para tugisin si Dumlao. Kinabibilangan nito ng mga operatiba mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at iba pang miyembro ng PNP. Magbibigay naman ng intel ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ang sinabi ni Executive Secretary Bersamin, hindi natin sasabihin dito o hindi natin kailangan isipin na pulis siya. Siya ay nag-violate ng batas, siya ay pumatay at siya ay may warrant at kailangan iserve natin yung warrant yan kahit sino pa siya. May 1 milyong pisong pabuya na ring inilabas para sa kung sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ni Dumlao. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isinugod po sa ospital ang isang lalaki sa Borbon, Cebu dahil sa mga saksak sa likod at yan. Cecil, sino yung sinasabing suspect na nanaksak? Connie, sariling ama ng biktima ang sospek sa krimen. Ayon sa pulisya, nagkasagutan ang mag-ama sa gitna ng kanilang inuman sa kanila mismong bahay. Maya-maya, hinampas ng biktima ng kahoy ang kaniyang tatay. Natumba ang sospek at gumapang papunta sa kusina kung saan siya nakakuha ng kutsilyo. Sinaksak niya ang biktima na nagtamo ng 3 saksak sa tiyan at 2 sa likuran. Arestado ang sospek na mahaharap sa reklamong frustrated parricide. Wala siyang pahayag. Sa Malaybalay, Bukidnon, patay ang isang mag-asawa at kanilang anak matapos paghahampasin ng maso at tubo. Ayon sa pulisya, nalaman nila ang insidente nang magsumbong ang 2 anak ng mag-asawang biktima sa barangay Managok. Nakapagtago raw ang 2 minor de edad kaya nakaligtas. Nasa kustudiya na sila ng mga otoridad at isinailalim sa counseling. Ayon sa pulisya, hindi pagnanakaw ang motibo dahil walang nawala sa mga gamit sa bahay. Alitan sa negosyo ang isa sa mga tinitingnan nilang motibo. Hinahanap pa ang ilang persons of interest. Wala pang pahayag ang iba pang kaanak ng mga biktima. Happy Monday mga mare at pare, dumating na ang isa sa pinakamakapangyarihang sangre sa Pinoy Big Brother House. She is no other than Sangretera Bianca Umali. Si Bianca ang pinakabagong celebrity house guest na ni-reveal sa episode kagabi ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ano kaya ang magiging mission ni Kapuso Prime Gem sa loob ng bahay? Sabay-sabay natin yang alamin mamayang 10:05 p.m. sa GMA. Bago yan, nag-spend muna ng quality time si Bianca with her better half na si Ruru Madrid. Sa Instagram, isinare ni Ruru ang ilang snaps at clips ng kanilang date. May caption pa yan na, "Date muna bago pumasok ng bahay ni Kuya si Isadora. I miss you already, mahal." And speaking of Bianca, malapit na ang kanyang pagbabalik sa primetime sa Encantadia Chronicles Sangre. Fierce fight scenes at palaban na world building ang nasaksihan sa latest trailer ng serye. Suot ang kanilang baluti o battle suits. May kanya-kanyang pasilip sa action-packed scenes ng Sangre New Gens. May pasilip din sa mga karakter ng current Kapuso PBB housemates na sina Mika Salamanca at Shuvi Etrata. Mark your calendar, Encantadix, dahil mapapanood na ang Encantadia Chronicles Sangre this June 16. Mga kapuso, wag na wag hong babaliwalain ang rabies dahil ito po ay nakamamatay. Noong nakaraang taon, mahigit 400 ang naitalang kaso ng rabies infection sa Pilipinas ayon sa Department of Health. 100% ang fatality rate o lahat ng pasyente ay nanamatay. Mula po January hanggang March naman ngayong taon, 55 na ang kaso nito sa bansa. Nito lamang May 18, isang lalaking taga Laguna ang namatay dahil rin sa rabies infection. 9 na buwan yan matapos siyang makagat ng aso noong August 2024. Nakapagpabakuna naman siya pero hindi raw nakumpleto. Paalala po na ililipat ang rabies virus sa tao kung makagat, madilaan, ang sugat o makalmot ng infected na hayop. Kaya kung makaranas po niyan, hugasang maigi ang sugat sa dumadaloy na tubig sa loob ng 10 minuto. Lagyan ito ng alcohol o iodine. At pumunta ka agad sa Animal Bite Center, Health Center o sa ospital para matingnan ng doktor at mabakunahan. Hulikam ang biglang pag-u-turn ng tricycle na yan sa National Highway sa Barangay San Pablo, Santo Domingo, Ilocos Sur. Saktong paparating naman ang isang bus at nasalpok ang tricycle. Sa lakas po ng impact, nayupi ang tricycle na may sakay na 2 babae. Isinugod sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nasawi naman ang driver ng tricycle habang ginagamot sa ospital. Nagkaareglo na ang pamilya ng mga biktima at kumpanya ng bus sa nangyaring insidente.
Samantala, nagsampa ng reklamong physical injury si Senador Jinggoy Estrada laban sa 3 suspect na nambugbog umano sa kanyang anak at pamangkin sa Boracay. Wala pang pahayag ang mga suspect na posibleng pinagtripan daw ang mga kaanak ni Estrada. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagbabakasyon sa Boracay ang anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada nang mapagtripan at bugbugin umano ng mga residente. Ayon sa senador, pauwi na galing sa isang bar ang anak niyang si Julian Ejercito at pamangking si Jefferely Vitug nang atakihin ng 3 sospek mula sa likod. Kwento pa ni Senador Estrada, kahit bumagsak na raw si Julian, pinagtatadyakan pa rin ng sospek. Sabi pa umano ng isang sospek sa pamangkin niya, masyado kang maangas. Ayon sa Malay Police, galing sa parehong bar ang mga sospek at mga biktima. Nasa 50 metro pa lang daw ang nalalakad ng mga biktima nang mangyari ang pag-atake. According to the witnesses, talagang from the naglalakad po yung ating mga victims, sinundan po ng ating mga suspect. Then inakbayan sa likod, then doon po nagsimula na sinapak. Doon po yung mauling incident. According po sa victim mismo, sabi niya po na kung hindi dumating agad ang pulis, baka mas lumala pa yung pangbubugbog. Dahil yung witnesses po na nag-appear po dito, sila po yung sumigaw ng pulis. And immediately nga po, nag-respond yung pulis. Tinangka pa raw tumakas ng 3 sospek na pawang teenager. Nasa custody na nila ang 3 sospek. Ayon sa pulisya, magkaiba ang bersyon ng mga biktima at mga sospek kung ano ang pinagmulan ng pambubugbog. Based on the CCTV footages po, na nag-gather natin, nagkaroon lang sila nagkasalubong one time po. Opo, nagkasalubong. Tinginan ng asino. Tinginan po. Doon po sila medyo nagkasalubungan sa same bar po. Same bar. Sa loob, then nung lumabas na mga victims, sunundan naman ang mga suspect. Sabi ni Senador Estrada, wala namang komprontasyon o pag-uusap sa pagitan ng mga biktima at mga sospek sa loob ng bar. Kaya tingin nila na pagtripan lang ang mga biktima. Nagpapagaling sa ospital si Julian na may tama sa ulo. Sa ilong naman ang tama ng pinsan niya. Nagpunta si Estrada sa Boracay at nagsampa ng reklamong physical injury sa mga sospek. Aniya, walang magulang o kaanak na gustong mabiktima ng walang saysay na pananakit ang mahal niya sa buhay sa isang lugar na dapat ligtas. Umaasa raw si Estrada na iimbestigahan itong mabuti ng mga otoridad para makamit ang hustisya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News kunin ang panig ng mga sospek. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po na muling pagpapatupad ng no contact apprehension policy sa ilang kalsada sa NCR. Kausapin po natin si MMDA Director for Traffic Enforcement, Attorney Vic Nunez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, and magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Attorney, ano ho ba yung target o gustong marisolba ng muling pagpapatupad syempre itong no contact apprehension policy o NCAP? Mas unang-una po, ang basic and main purpose niyan is to promote road safety, mapaganda ang daloy ng trapiko, and lalong-lalo na po ngayong magkakaroon ng massive EDSA rehab wherein ilang linya ng EDSA, both sides, northbound and southbound, will be affected. Malaking bagay po na meron tayong no contact apprehension policy because somehow it will be a deterrent and magiging disiplinado ang mga motorista natin sa iba't ibang kalsada sa buong Metro Manila. At sa amin pong obserbasyon ng ilang mga motorista rin para pang talagang nakakatulong daw ito. Kanina marami hong parang natakot na. Ganon din ho ba ang inyong nakuhang report? Yes, Ma'am Connie. As of 11 a.m., nag-start po kami ng 6 a.m. kaninang umaga. Up to 11 a.m. po, ang naitalaho namin is 369. So, parang mababa nga ho talaga sa namin yung mga pasaway ngayon. At nakita rin namin na mostly yung mga lumalabas ng 7 to 10 a.m. na mga nagva-violate ng coding, wala ho halos kaming nakitang mga nag-violate sa coding. Unlike before na talagang lumalabas at tumatago lang yung enforcer namin.
That's good to know, ano? Pero eto ho, may mga nagsasabi nga na nakakalito dahil papaano nila babayaran. Paggabay na lamang ho para doon sa mga nagtatanong na, syempre, papaano ho nila makukuha, gaano katagal ba dapat nila makuha yung kanila pong mga notice, no? At saan ito babayaran? Yes, Ma'am Connie. Unang-una, magpapadala kami ng summon or subpoena sa registered owner ng plate ng vehicle within 7 days kung kailan namin sila nakunan. And nakalagay po doon sa summon yung date kung kailan sila nag-violate, magkano ang babayaran nila. And marami na ho tayong partners na online payment portals ang MMDA. They don't need to come here sa aming opisina. Pwede ho sila magbayad sa Paymaya, sa Land Bank at sa mga bayad centers and even po sa mga 7-Eleven stores. They could settle their traffic violation po dun sa mga nabanggit na online payment portals. Okay. Registered owner po ng sasakyan, yung makakatanggap ng notice of violation. Papaano ho kung hindi sila yung nagmamaneho nung oras na nahuli kami yung paglabag? Pwede ho ba nila itong i-dispute? Papaano ho? Yes, pwede ho silang mag-file ng contest. Meron ho kaming online filing wherein they can just visit ang aming website. Meron ho doon link or QR code. Direkto na ho doon, i-guide na ho sila at may fill upan lang ho silang form and i-upload nila yung driver's license or kanilang plate number or picture ng sasakyan. And then magkakaroon na ho doon ng feedback within 3 days ang aming traffic adjudication. So, mas pinamabilis na ho namin ito. They don't need to file physically dito sa MMDA. And even po yung hearing minsan online, di na ho nila kailangan pumunta pa dito. I see. Pero attorney, alam nyo, nagagamit din ho yung ganitong, syempre, mga paraan, ng ibang mga nang sa scam para makapangkuha ho anong kanilang mga babayaran na violation sa MMDA. Paano ho malalaman na lehitimo yung kanila hong pupuntahan para mabayaran at talagang kapartner po ng MMDA? Yes, nasa website ho namin at even sa MMDA Facebook page and other social media accounts ng MMDA. Nandun ho ang lista ng mga partners ng mga online payment portals ng MMDA. At lahat naman ho yan may resibo na ibibigay sa kanila. Okay. Via email din po nila makukuha? No, they could just screenshot it and kahit to sa 7-Eleven or bayad centers, may resibo ho yun na ibibigay sa kanila. I see. Okay. Ano naman ho ang aasahan ng mga motorista sa June 16 dry run para sa odd-even scheme dyan po sa EDSA? Yes, kasi po nabanggit ho kanina sa press briefing na by June 13, magsisimula na pong mag-set up ang DPWH sa kahabaan ng EDSA. And sinabay na rin ho ito. Ito ay isa sa mga, kumbaga, mitigation na ginawa ng MMDA at ng DOTR at DPWH. Unang-una yung odd-even scheme, paglilibre sa toll fee para mabawasan po yung dadaan sa EDSA during the EDSA rehab. That's why in-implement natin itong odd-even scheme which will be implemented Monday to Saturday during the entire rehab ng EDSA. So by June 16 po, magkakaroon ho kami ng dry run, mamamara kami at we will notify yung mga nagva-violate nito but hindi ho sila bibigyan ng ticket or wala pa pong penalty. This is one way para may promote natin yung sa publiko yung pangangailangan ho talaga kasi by doing this odd-even scheme during the entire stretch ng EDSA rehab, 40% ho ng vehicles ang mababawas. And alam naman natin, pag nagsimula na ito, talagang matindi ho ang traffic na mararanasan natin. That's why ito po ang isa sa mga mitigating options na alternative na naisip pa ng gobyerno aside from, of course, yung pag-clear ng ating mga alternative routes, mga roads from obstructions, illegal vendors, para magamit yung mga alternative roads na yan
instead na dumaan kayo at bumaybay sa kahabaan ng EDSA. Opo, attorney, nabanggit nyo nga talagang aasahan natin ang matinding lagay ng trapiko kapag nasimula na po yung rebuild ng EDSA, no? Pero gaano katindi sa inyo pong pag-aaral ang magiging takbo po ng ating mga motorista dyan, lalo't ito ho aabutin ng taon? Yes, 1.5 year to 2 years. So, unang-una po, linilibre natin through the help of San Miguel Corp and the initiative ng DOTR and Toll Regulatory Board yung free tollway sa Skyway Stage 3. So, libre ho yan sa pagsimula ho ng rehab. Pangalawa, magdadagdag ng 100 buses ang DOTR sa EDSA Bus Carousel para i-encourage ang ating publiko na sumakay sa mas public transport at iwasang magdala ng kanilang private vehicles. Pangatlo po, sabi po kanina ni Secretary Vince Dizon, pinag-aaralan nila na magdagdag ng maraming dagdag na bagon sa MRT3 na binabayad po ang kahabaan ng EDSA. Ito pong ad-even scheme and of course yung paglinis ng ating mga alternate roads ng mga obstructions at illegal vendors. I think marami pa ho kaming gagawing mga mitigating interventions, initial intervention to mitigate the traffic during the EDSA rebuild. So hopefully sa mga alternatibo at interventions na gagawin ng gobyerno, hindi masyadong maramdaman yung perwisyo ng ating taong bayan. Kasi yan po yung utos at mahal na presidente na huwag masyadong pabigatin ang perwisyo at yung impact sa publiko during the EDSA rebuild. Sana nga po, at kami huwag magpapasalamat na sa inyong ibinigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat po at magandang tanghali. Yan po naman si MMDA Director for Traffic Enforcement, Attorney Vic Nunez.